Maayong Miyerkules sa tanan. Amen. God. So, atong padayonon ang atong naandan nga pagsimba sa atong buhing Dios, no? Mao ni atong midweek service. Salamat kay nagatagang Ginoo og pamaagi aron padayong nga makasimba o makapaminaw sab sa pulong niya, no? Ato nang sugdan ang atong midweek service pinaagi sa pagdaig sa atong buhing Dios. Amen. Palakpakan na nato atong buhing Dios. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Ug atong awitan ng pagsimba ng atong buhing Dios, Hilaland. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn the nations back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Oh, we bow our knees, we humble ourselves and pray. If we seek your face and humble ourselves, turn from the wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn the nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our wrong. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn the nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Amen. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Father in heaven. Amen. So, church, atong i-pray, no? Ang atong nasod, i-pray na to. Atong dapit, daan bantayan, no? Tagsa-tagsa sa natong mga kalungsuran, no? Sa mga kaubanan natong iglesia sa pray na to.
no, atong mga igsoon nga nasa balatian, i-pray na to, no? I-pray sab nato atong mga mahal sa kinabuhi, pada ang Dios mag-intervene, maghikap ug magluwas kanila, amen, sa mga wala pa ma-save. Atong mga kasilinganan pada nato silang i-pray ug ang atong mga frontliners, no, ang mga nas kagamhanan, i-pray nato sila, okay, nga ang Dios pada maghatag kanila godly wisdom, amen, and protection. Praise God. Protection batok ning pangitabo karon nga virus, no? Pray na to. Na kini, amen, mawagtang na. Okay. Kita na sayod nga ang tanan mulabay lang. Gani ang Biblia nagingon, heaven and earth will pass away. Amen. So agyoy mo lungtad ni ini. Praise God. Apil, of course, ning maong sakit. So padayon nato sa ligan ng Ginoo, padayon nato nang i-pray ng Dios, padayon nga magpataliwala ug magpanalangin usab sa atong mga panginahanglanon siya magpadayong mag-provide. Ito nga sa pag-ampo. Father in heaven, thank you sa imong pagkamaayo. Ania kami, Ginoo, padayon nga nagasalig, Ginoo, nagasampit sa imong buhing ngalan, Lord. We know, we acknowledge, O Lord God, that we can do nothing without you, O Father in heaven. Mana, Lord God, I pray for your intervention. Ikaw padayong, Lord. Amen. Mamuhat bisan, Lord God, ning maong panghitabo. Taliwala sa mga sitwasyon karon, dili lang sa Pilipinas, kundi tibuok nasod, Lord, apektado maong pandemic, Ginoo. Mana, Lord, padayon ka namong saligan, for you are sovereign, Lord God. We know that you are in control. And we pray, Father in heaven, bisan pa man, na ikaw padayon maghikap ug kasing-kasing, ikaw padayon magluwas ug kalag. Amen. Padayon usab, Lord God, panalangini, give them wisdom, Lord God, mga leaders, Lord God. Amen. Nga nas panggamhanan, Ginoo. Padayon usab, Ginoo, protection ni ang mga frontliners, ang mga armed forces of the Philippines, sa pila mga kapulisan, bisan ang mga volunteers, O Lord, we pray for them, Lord God, protection ni sila. Bisan pa man, Lord God, ang mga, amen, na biktima sa virus, O Lord God, amen, nga naakaron sa ICU, uban pang mga dapit, Lord God, kung di sila ginaatiman, Lord, I pray for your intervention. Lord, hikapa, ug luwasa sila, Lord, ug magmilagro usab kat kanila. Lord, among isalig ang tanan kanimo. Amen. Salamat sa imong pagkamaayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Nanak sa Diyos maging unog. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, maayong midweek service kanatong tanan. Hallelujah. No? First time na to ni karon, ha? Nga maka-online. So, kay lockdown ng karon, pero bisan pa man ni ana, amen, di gayud nato undangon ang batasan matod pa sa Hebrew chapter 10 verse 25. Di nato undangon ang batasan sa panagtigom. Amen. Amo na karon ang takna nga atong gamiton atong mga, amen, resources, no? So, cellphone man na, tablet man na, amen, nagamito nato na. Ang uban na ay TV, kung diin ilang gamit internet, praise God. Sa nika opportunity, amen, nga makatigom, makasimba pa dahil makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So, morning, padayon gyapon natong pagsuporta sa buluhaton, bisan tuod wala ang uban sa church, no? Dili gayud mababagan ang mga matinud-anon, mga anak sa Dios sa paghatag gayud. Amen. O sa atong mga paghatag, amen, ato nang buhaton gyapon bisan naamo sa inyong balay, i-reserve nato na, amen, makahigayon nga ato nang mapadala, praise God, amen. Ato nang ihatag na maong offering and tithes, praise God. Pero sa kadali atong basahon ang Biblia mahitungod sa tithing, praise God. Malakay chapter 3 verse 10. Okay? Familiar verse sa mga anak sa Ginoo, praise God. Mark chapter 3, Malakay, praise God. Malakay chapter 3 verse 10. Dad-a ang tibuok ngay kapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibukbuk ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Verse 11. Ug dili ko tugutan
Dili ko tugutan ang mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamungag daghan. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo. Amen. I-bless Ginoo padayon ang imong mga matinud-anon sa kapulong mga halad. Bisan sa ilang mga kasing-kasing nga andam gayud sa paghatag Ginoo, panalangini. Amen. Ang ilang paghimo niini karon tagna. In Jesus name. Amen. Praise God. So, dili mo makaari diri para ihulog sa basket. Pero again, sa akong ingon na, ibutang na sa inyong subri ba ka, no? Kung naamoy subri sa inyong balay, i-reserve na ayaw na hilabti, kay ka na para na sa Ginoo. Pero akong balikon sa pag-ingon, matod pa sa pulong sa Dios, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo, aron adunay pagkaon didto. Sulay ako makita ninyo nga ablihan ko mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Matod pa sa Ginoo, sulayi ako. Ug kini karong panahon na, amen. Praise God. Ipakita gayud sa Ginoo ang iyang pagkamatinud-anon sa mga promise, no? Matod pa niya, sulayi ako ug ablihan ko. Makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana, ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Na may lockdown ron, no? Ang mga naitrabaho, dili makatrabaho, pipila lang ang exempted, manaon sa may mahitabuan na karon, wala tay sweldo, ang pipila wala nay sweldo sa mga nagtrabaho. Mga estudyante di na makapangayog balon kay wala klase. Praise God. Pero unsay giingon sa Ginoo, kung sulayan siya, no? Padayon natong buhaton ang iyang pamaagi aron ablihan ang bintana sa ibubo niya sa madagayaon ng mga panalangin. Praise God. Kinahanglan dad-o nato ang tibuok nga ikapulo. Praise God. Di nato kawaton kay kung basahon nimo ni praise God. Matod pa sa Ginoo na ay ginasulti dira ng nikas mo. Kaya nga no, wala manggod na ihatag ang ikapulo. Sa atong panahon karon ay mga nagtudlo nga wala na ng ikapulo karon. Amen. Kay karaang tugon palagi na. Pero manipamaagi sa Diyos aron maabrihan niya ang bintana sa langit. Ug matod pa sa verse 11, di niya tugutan ang manna. He will rebuke the devourer for you. Kung bisugwa kay trabaho, badlungon niya ang mananap. Aron di ka mapanalanginan or baka ang imong source of income makutkot sa mananap, maguba sa mananap. Ang Ginoo mismo naghatag og security sa imong source of income. Na ayaw undanga ang imong paghatag sa imong tithes and offering. Praise God. Ayaw paminaw sa mga bakat nga pagtulunan. Paminaw sa pulong sa Ginoo, paminaw sa Dios. Ikaw ray makadawat sa iyang disaan nga ibukbuk niya sa bintana niya. Amen. So, ano ta karon sa pagpaminaw sa atong another pulong sa Ginoo. Amen. Atong abrihan atong 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Abrihan nato atong Biblia, Old Testament, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ug alang usab sa mga nakaagi aning maong amen, video online, wala kay Biblia, kay nakakita ka aning video ha, pasabot na kay internet, download ang application, Bible application. Praise God. Samtang naapay higayon, amen, download ka na ug subay sa atong pagahisgutan karong nga pulong sa Ginoo. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Kadali man ko gusto mga ulo. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo. I pray for your intervention. I pray, Lord God, for anointing. Lord, I can do nothing without you, Lord God. Gamita lamang ko karong tagnaa Ginoo nga sandayungan. Ikaw ang padayon nga mamulong sa matag kasing-kasing Ginoo. In Jesus' name. Amen.
The God who forgives and heals. Karong panahon na, kung inyong obserbaran, no, amen, halos ubay-ubay na or halos tanan, amen, nagasampit sa Dios. Amen, mulingi or mangita o makatabang sa maong pandemic karon. Pwede natin na ilang bang giitang doktor, or baka laing taong atong nahibawan na may makatabang, no, ay baka pinasahi nga abilidad or gasa aron mas makasulbad ning maong pandemic. Praise God. Pero sa kadaghanan ang ginalingi, ginaduulan ang dalampanan, ang Dios. Ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ang Diyos sa Biblia. Mao ni karon, daghan ang mga tao nagasampit sa Ginoo. Praise God. Makaingon ta, salamat sa COVID-19. Kay ang mga dugay-dugay nang wala mo sampit sa Ginoo, nakasampit na sila karon. Pero, tungod kay ubay-ubay ang nagasampit sa Ginoo. Amen. Nagadahom nga sa ilang pagsampit, muabot sa trono sa Ginoo ang ilang mga pagtuaw, ang ilang mga pagpangalyupo. Because God is merciful. God is good. God is love. Di niya tugutan ng Diyos. Di niya tugutan ang mga tao nga mag-antos. Unay naa sa huna-huna sa pipila. Tinood. Dili magkaharong ang Ginoo sa paglantaw. Siyang katawhan nga nag-antos si Haring David sa Old Testament, nakaingon. Wala pa siya nakitang taong matarong nagpakilimos. Pasabot pa siya nakita nga taong matarong gipasagdan sa Diyos. Ngunit diri kung di na to mabantayan, amen, musangpit tas Ginoo, automatic, amen, abot sa iyang trono, mapatalingugan ka. Pero bisag wa pa ta mo basa og Biblia, nakadungog na ta aning maong bersikulo. Pinaagi sa mga kanta, no? Kay gikanta ni sa atong local singer, no? Kung nahibaw-an, kung wala pa matay akong huna-huna, no, babae ito siya na singer. O to'y una sa nahong pakabatian ng maong phrase or verse. O ko'y kalibutan na sa Biblia. Kaniadto. If, gani, kanta na to ganina sa praise and worship or worship song, kanta na to. Heal our land. Amen. O klaro nga giingon dito, if my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. God said, then I will hear from heaven and forgive their sin. Ana din. Dili di ay basta-basta nga kung muampo ta abot dayon sa trono sa Ginoo sa toy atong giampo naa dayon automatic tubag dayon. Naa di ay kanang kumbaga iskina nga agian. Sumuning iskinaha atong isgutan ko tawag na tong iskina lang sa tuguti ko. Iskina sa atong gibasa unang iskina nga giingon sa atong gibasa humble themselves. Agi ta sa skina gitawag humble themselves. Ikaduhang skina, pray and seek my face. Ikatulong skina, turn from their wicked ways. Sunod. Matod pa, then I will hear from heaven. Before mo abot sa trono sa Ginoo, dagang skina iyang agian. Mura, ang maong skina hisgutan na to. If my people will humble themselves and pray, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. Kung atong tugutan nga
kumbaga, himay-himayon, no? Kusnit-kusnit, oh. He will hear and heal if we humble, pray, turn from our wicked ways. Via sa itong pagpakasala. He will hear and heal. We have to know that we can only totally turn from our wicked ways if we humble and pray. Also, we can only pray heartily if we humble. So, nag-una nga skina, kung giingon na ganina, humble ourselves. So, first, we have to humble ourselves. Ingon nga, example, no? Ang Ginoo mismo may nag-una. Ingon nga kita, gitawag nga Christian, sumusunod ni Kristo, kinahanglan natong sundon ang nag-una. Ang nag-una, siya mismo nagpaubos. God Himself humbled. No? Iyang gipaubos ang iya mismong kaugalingon. Diyos niya. He became flesh and dwelt among us. Pasabot niya na. Mabasa nato na sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Pasabot Philippians chapter 2 verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Kinahanglan daw ta makabaton og sama nga kinaiya. Nga naa kang Kristo Jesus. Though He was God, okay, He did not think of equality with God as something to cling to. Wa niya ipakisama ang kaugalingon na Diyos. Though He was God. Okay? Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Nagpasabot ba, kinahanglan santang magpalansa? Tuguti ang Ginoo. Amen. May magpasabot ka na ito karong. Ingon diri, we must have the same attitude that Christ Jesus had. Ingon nga, humble siya, kinahanglan santang, mahimong humble. Magpaubos. Wala mang hambog si Jesus Christ. Naway rason nga nung buhaton sa nato ang mga pagpahambog sa mga nahimo nato. Or baka mga butangan na nato. Apostol Pablo pa, iya lang ikapanghambog si Kristo. Okay? Si Kristo nga may nagpusab siyang kinabuhi. Si Kristo nga nagpalansang sa krus, actually para natong tanan. But again, siya mismo, bisag Diyos siya, nagpakatao siya. Para lang nato. Christian mata, kinahanglan sa tang magpaubos. Matod pa sa laing verse diya sa New Testament, isipa ang uban labaw kaysa sa imo. Isipa. Muna gitudlo sa Ginoo. So kung buhato nato ang pagpaubos usa ka butang, amen, aron maminaw ang Ginoo. Kung buhaton nato, maminaw ang Ginoo. Sa kabutang, una na. Okay? Imo ni atong gibasa, una niyang giingon, if my people who are called by my name humble themselves, tumoy, then I will hear from heaven and heal them. Humble. Of course, napay mo sunod. Humble, pray, turn from their wicked ways. So, arita sa ginatawag pray. Sa akong version, nagingon, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face. Sisgutan nato ning ikaduhang skina o ikaduhang punto, pray and seek God's face. Speaking of seeking God's face, how can we seek God's face?
Kinahanglan ba literal ta makakita? Kay seek God's face. Law sa Ginoo. Dagway sa Ginoo. No, kung di na to pamalandungan pag-ayo, kinahanglan ko mututok sa Ginoo. Asa mo kumututok? Ito kumututok dito kay na ay now sa Ginoo. Muni, imong Biblia abri 2 Corinthians chapter 4 verse 4. NLT version nagingon, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Okay? Another version, no, tuguti lang ko kadali, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sa Bisaya, dili sila mutuo ni ini tungod kay gibutaan man sa Dios nining kalibutana ang ilang huna-huna. Matod pa sa NLT, ang Dios nining kalibutana, Satan. Busa, dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. How to seek God's face? Diri ato makita maayong balita. Seeking God's face, may kalambigitan gayud sa maayong balita. Unsaon nato ang maayong balita? Kinahanglan natong dawaton ang maayong balita. Verse 1 sa maong chapter, 2 Corinthians chapter 4 verse 1, busa wala kami kawad-i sa kadasig kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining maong pagpangalagat. Gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulang mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran at ubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway kanamo. Verse 3. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Verse 4, dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga huna-huna, busa di sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Di ba ka gustong makakita? Ang buta gustong makakita, no, sa pagministeryo ni Jesus Christ na nagsagit Jesus. Gustong makakita, ayun ko. So, giayon ni Jesus Christ, miraculously nakakita. Spiritually, kaniadto, kita sa wa pata makailas, Ginoo, mga butata. Binato nagtungo na ta, pero tungod kay matupasa tong gibasa, wala ta mo dawat sa maayong balita, wala ta mo tuo, buta kita. They are unable to see the glorious light of the good news. Kay kung nakita pa lang, huwag mo sa likway sa mga nagwali sa maayong balita. Yan. Willing yun siguro ang tanang tao mo dawat ari sa mo sa among balay. Wali himi diri. Pero nga nung di man na mao sa kadaghanan, because they are blinded. And their eyes are blinded by the devil. Ay. Kay lagi wala mo to. Kung balik ko itong English ganina, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Nauna, kung dili ta mutuo, padayon dili mutuo, Satan will continue to blind us. Aron di na to makita unsay naa sa maayong balita. Maayong balita, dili bad news. Maayong balita. So if we do not believe the gospel of Jesus Christ, Satan will blind us so we cannot see. So to be able to see, we have to believe. We have to have faith. Hebrew chapter 11 verse 1 nagingon sa Bisaya,
ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruan kita sa mga butang nga atong gilauman nga di makita. That's faith. Okay? Mga butang nga di makita. Hebrew chapter 11, English lang nako. Praise God. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Praise God. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Mali pagtuo. O another pa sa pagtuo. Praise God. Taon-taon mabasanan to. To be able to see, we have to believe. Believe in Jesus Christ. Jesus Christ is the Word of God. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Diba? So wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios. We have to believe in Jesus Christ. Kadaghanan sa tao, nagatuog ang Kristo. Mosad no, ako kaniadto. Nagtuog ang Kristo. Kinsa si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, mao di ito ang word. Matod pa sa word niya. John chapter 1 verse 1. Sa akong gingon ganina, verse 14, the word became flesh. Si Jesus Christ to. Ang Diyos nga nagpakatao. Diba? Nagpaubos. Nagpakapubri para nato. See? We have to believe Jesus Christ truthfully. If we believe in Jesus Christ, we believe in His Word. We believe in the gospel of Jesus Christ. The Word of God is the gospel. Maayong balita. Believe the Word. Romans chapter 10 verse 17. Nagingon, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17 sa Bisaya, busa ang pagtuon naggikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang nabati naggikan sa pulong ni Kristo. Akong gingon na ganina, kaniadto nagtuo ko kang Jesus Christ. Pero di ay sa dihang giingon sa ako diha sa pulong sa Ginoo nga ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati naggikan sa pulong ni Kristo, nakaingon ko, puro sa itong mensahe akong nadunggan nga nagtuo ako. Di ay dito pagtuo nga ako nabatunan ganyan. Nakabalo lang ko nga na ay Ginoo ug mao to si Jesus Christ. Nagpalansang sa krus. Kung isgutan pagtuo sa iya, questionable patong takna. Muna, ang Biblia nag-ingon na ganina sa itong ibasa, the gods of this world blinded the minds of the unbeliever. Ubusa ko ni anak kanian. Abi kong nagtuon ako, pero wa di ay. Sa magbuta. Abi kong naanak ko sakto, naday ko sa di mao. Kay lagi buta. Unahan nga mga bersikulo before 17 sa Romans chapter 10 nagingon, apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wa sila mutuo. Ug unsaon man nila pagtuo kung wa sila makadungog sa mensahe. Ug unsaon man nila pagkadungog kung way magwali niini. Unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. No, diri ato makita, how can we pray? How can we pray if we do not believe? Verse 14, unsaon nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. Nagtuo na ko, ano mo sampit bitaw ko kay nagtuo na ko, diba? Na. Ang gingon diri unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Nakadungog na mi, kadaghan mi makadungog, no? Minaw mi sa simbahan. Nakadungog na mi, mo na mi tuon.
unsaon man pagkadungog kung way nagwali. So kay giingon na nila na nagwali sa ila. Unsaon pagwali sa mensahe kung way gipadala nga magwali. So justify. Pero again, kung atong ipaubos atong kaugalingon, pamalandungan pag-ayo, wala pa ta actually makadungog sa mensahe. Kung wa pa ta mutuo, wa pa ta makadungog sa mensahe. Kaya nga no, taod-taod may isgutan nato. Usa sa mensahe niya. Gigugmata niya. Gigugmata niya. Matod pa sa Biblia, badlungon niya ang iyang gigugma. Wala kung atong pamalandungan karon ang panghitabo, di ka makaingon ta pagbadlong nis Ginoo. Ang uban gani nag-ingon, hala silot na nis Ginoo kay lagi grabe ng pagpakasala. Pero akong ipaabot diha kanino. Gigugma ka sa Dios. Gigugma kaniya na di kaniya gustong maimpirno. Muna, aron mo abot ang atong pag-ampo sa iyang trono. Aron iyang mapaminawan o iyang buhatan og action. Ikaduha, we have to pray and seek God's face. Not just pray without humbling ourselves. Not just pray without knowing who God is. Kisa kung giingon na unsaon nila pagsangpit kung wa sila mutuo. Daghang mutuo ni Jesus Christ, pero si Jesus Christ tawra. Daghang mutuo ni Jesus Christ, pero Jesus Christ uban anghel ra. Who is Jesus Christ gimong gituhan? Ang gituhan nga Jesus Christ akong gingon na Dios. Bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Gani John chapter 1. He is God. He is God. Ikatulong skina atong agian, ikatalong punto nga atong hisgutan aron mo abot sa iyang trono ang atong mga pagpangaliw, aron paminawan niya ug ayuhon ang sa man ayuhon sa atong kinabuhi or nasod. Turn from wicked ways. Turn from wicked ways. Ephesians chapter 4 verse 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kani adto. Hukasan. Ayaw dala-dala. Ang maong kinabuhi nag-anam kang ilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay ug pag ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Pagkaluy anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pagpinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Turn from wicked ways. Biyaan na nato ang dili maay. Gusto tang paminawan sa Ginoo. Gusto tang moabot sa iyang trono atong mga pag-ampo. Mabasahan nato dira, pag pinasaylo ay kamo. Sa gitudlo ni Jesus Christ nga pag-ampo amahan namo na sa langit. Giingon dira pasaylua sila. Sama sa ako, pasaylua ako sama sa akong pagpasaylo sa mga nakasala. Kung sa i-explain ni Jesus Christ sa unahan nga bersikulo, brihan nato kadali. Praise God. Matthew chapter 6 verse 14. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili, verse 15, apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Klaro.
ang atong Ginoong Hesukristo na Ginoo. Kung pasayloon daw nato ang mga nakahimo sa atong di maayo. Praise God. Pasayloon ta sa amin. Na importante mao ang gitudlo ni Jesus Christ na pag-ampo sa ato. Father, forgive me as we forgive those who sin against us. How true is that sa imong kinabuhi karon? Gusto kang moabot sa trono sa Dios ang imong pag-ampo? Then, matod pa sa pag-ampo, let God's will be done. Matuman ang iyang pagbuo diha sa imong kinabuhi. Tuguti ang Ginoo. Iya na sang pagbuot ang matuman. Kung sa makadaghan, pila na katuig, pila na imong edad karon, imong pagbuot ang kanunay matuman, tuguti karon. Ang pagbuot na sad sa Dios ngay matuman. Pasaylua ang mga nakahimong di maayos. Bukasa na ang daang pagkatao matug pa sa una natong ibasa. Ephesians chapter 4 verse 22, verse 29, 31 to 32. Na atong gibasa ganina. Hukasan ninyo ang daang pagkatao. Nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Okay? Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbongong mga kailibgon ngini. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundi makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Amen. Makatabang. Di man makatabang ng mamalikas. Uguban pang mga words nga daotan. Matod pa, isalikway na na, hukasan na na. Ayaw na na gamitan. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasukot. Ingon nga personal being, dili ta robot, bation gyud tag kasuko, pero mo nag-encourage sa word of God, biyaan. Biyaan. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot pagkaloy anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pagpinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Let's turn from our wicked ways. Unsa man ang mga wicked nga pamaagi, unsa man ang imong mga dili maayong binuhatan, karon ang takna nga imo na nang biyaan. Biyain na na. Kabalo ka. Inferential sign sa pagbalik ni Jesus Christ. Pasabot, mga pangitabo karon sinyalis na nga hapit na mubalik ang Ginoo. Giingon sa Biblia, 1/4, amen, of population sa tibuok kalibutan mamatay. Basahin na to ha, Revelations chapter 6 verse 8. Revelations chapter 6 verse 8. Ug nakita ko ang kabayo nga luspad. Ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon ug gisunod siya sa Hades. Nagsunod kaniya ang Hades. Gihatagan silang otoridad sa pagpamatay sa ikaupat nga bahin sa mga tao sa kalibutan, pinaagi sa espada, sa gutom, sa sakit, o sa mga ihalas nga mananang. Di pa man siguro ni ang maong eksaktong panghitabo. Okay, siguro wa pa'y 1/4 ang mga nangamatay sa akong gingon na inferensya. Is God. Kumbaga, moniskina karon nga agian padong sa 1/4 nga kahimtang mga tao na karon ang takna. Karon ang takna nga ato nang buhaton ang kabubuton sa Dios. Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness. If we seek first the kingdom of God and His righteousness, all of these things shall be added unto you. Naibisaya nga hubad maayong balita, Biblia, paharia ang Diyos. Okay? Matthew chapter 6 verse 33. Aron maklaro na to how to seek first the kingdom of God. Pero sa atong gingon ganina, seek God's face. No, Bisaya nga hubad, seeking first the kingdom of God,
Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon siyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Akong gingon kanina, karon na ang takna. Biyaan nato ang dautan. Karon na ang takna nga magpaubusta, karon ang takna nga buhaton nato ang kabubuton sa Dios, karon ang takna nga ato nang ipahiuyon atong kinabuhi sa kabubuton niya. Karon ang takna nga ang iya na sang pagbuot may matuman sa atong kinabuhi. Biyaan na nato ang mga bisyo. Biyaan na nato ang mga butang dili maayo. Mga butang nga maka-impyerno sa ato. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Nganong giingon ko biyaan na nato na kay mao ni giingon diri. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan di makasud sa ginharian sa Dios. Giingon diri ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, nasayod kamo. Ang pangutana, kita ba sad nasayod? Giingnan niyang nasayod na sila. Giingnan ni Apostol Pablo nga nasayod na sila. Kay gisultian naman sila. Ano? Kay gidawat naman nila ang mensahe, ang maayong balita, ang pulong ni Kristo. Kung nasayod na sila nga mga dautan, di makasud sa ginharian sa langit. Muna, giingon otro diri niya Apostol Pablo, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan, di makasud sa ginharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason, nagsimba sa mga Dios-Dios, mga mananapaw, o nakighilawas sa isig kalalaki, o isig kababay, o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutang-butang, o malapason sa balaod, dili makasud sa ginharian sa Dios. Karon na ang takna, biyaan nato mga butang nga makaangin nato aron di ta makasud sa ginharian sa Dios. Biyaan nato ang pagkadautan, wicked ways. Let us turn right now from our wicked ways kung naa pa ka karon sa takna na nagpakasala. Karon na ang takna nga biyaan na ninyo. Samtang naapay higayon. Kumbaga, habang may buhay, may pag-asa pa ka. Karon nga, ang Diyos naghatag ka na itong kahigayunan. Karon ang takna nga, ang iya na siyang pagbuot may matuman sa itong ginagawa. Biyaan ang dapat biyaan. Kaya kung di na ito biyaan, may puruhan pa may pinungdan nga may biyaan. Si Kristo nag-ingon ni anak. Muna, Matthew chapter 7 verse 21, dili tanan nga nagtawag na ako, Ginoo, Ginoo, makasud sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. See? Dili tanang nag-ampo. Ngano? Kay dili tanang nag-ampo, makasud kay gani ilang mga pag-ampo, di maabot sa trono niya. Kay iya lamang paminawon nga mga pag-ampo ang nagpaubos. Amen. Ang nangita niya, pray and seek God's face, ug ang nibiya na sa ilang pagpakasala. Nahisgutan dira, tuguti ko karon. Amen. Kaya giampo ko man natagan ko sa Diyos ug kaisog. Ana, karon ang takna. Giingon sa pulong sa Ginoo, atong gibasa bag-ora, di makasud sa ginharian sa Dios ang dautan. Na ayaw palimbong kay ang mga tao. Usa, na makilawason. Another, nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Mga mananapaw, nagkigilawas sa isig kalalaki, isig kababay, kawatan, hakog, mga palahubog, tigbutang-butang, malapason sa balaw, di makasud sa ginharian sa Dios. Usa, dira, ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nagtuta siya atong inakastorya. Old Testament. Na mga tao nga gipagawas niya sa Ehipto, gipagawas niya gikan sa kaulit na. Niabot sa punto silang kinabuhi nga nagtuo sila, nagsimba gyapon sila sa Dios. Abrihan lang nato kadali. Exodus chapter 32
verse 21. Exodus chapter 32, verse 21. Diretso, Moses ni, giingnan niya si Aaron. Unsay gihimo ni ining katawhan, nganha kanimo, nga giangin mo man sila sa paghimo ni ining makalilisa nga sala. Okay? Hisgutan nato ning turning from our wicked ways. Daghang mga butang nga dili maayo. Sala, and mga maka-enumerate ta kung unsa may atong ginahimo nga nasayran nato di maayo. Pero basigwa pa ka masayo. Kay lagi buta. Buta sa pagpakabana. Or baka, sa gingon ganina sa Biblia, gibutaan sa Dios na ni kalibutan na, gibutaan ni Satanas. Kay wa mo tuo. Mani ka lang. Basin lang. Wala pa kakabalo. Unsa ning makalilisa nga sala. Si Moses ning taknaa di na mahimutan. Gikan siya sa bukid. Gikastorya siya sa Dios. Mahitungod sa gihimo sa mga katawhan. Ngayang gipagawas sa Ehipto. Naninaog si Moses. Diretsa niyang gisulti unsay gihimo nining katawhan nganha kanimo Aaron. Nga giangin mo man sila paghimo ni ining makalilisa nga sala. Great sin. Si Aaron mitubag verse 22. Ayaw kasuko kanako. Nasayod ka bitaw nga gusto gayud sila magbuhat og dawtan. Maingon sila kanako verse 23. Himui kami Dios aron maoy mangulo namo kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Nining taknaa. Naghimo sila Dios. Ang pagsimba og Dios, makalilisa nga sala. Ngano? Nagdilaab na ang kasuko sa Dios nining taknaa. Wala lang nato mabasa. Sige, basahon nato. Praise God. Amen. Praise God. Susugdan nato sa pagbasa. Verse 9. Verse 9. Exodus chapter 32 verse 9. Ang Ginoo mingon kang Moises. Nasayod ako nagahig-ulo kining maong katawhan. Verse 10. Karon pasag di ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa kabantugang nasod. Unsa kadaghan tong mga tawhana nga laglagon unta sa Dios tungod sa makalilisang nilang pagpakasala. Makalilisang nga sala ilang gihimo. Una nang giingon sa Dios sa 10 Commandments, Thou shalt not have other gods before me. Pero dining takna, wa nila to panumbalinga. Boldly nilang gi-declare or hagit si Aaron himui kami Dios kay wa nami masayod ni Moses unsay nahitabo sa iyo. Unsay naasay lang mo na. Di ka pareho karon ang atong panguna-una sa ilang pangunahon. Kung nagsimba ta karon sa Dios. Sa kung gingon na basig wa patawa sayod nga Dios atong gisimba. Kay lagi gibutaan ka sa Dios nining kalibutan. Now is the time nga masabtan nimo. Dili ta makasud sa langit kung ang atong gisimba di tinuod ni Dios. Giingnan niya si Aaron unsay gihimo nining katawhan nga kanimo nga giangin mo man sila paghimo nining makalilisang nga sala. Makalilisang nga sala ang pagsimba Dios. Nagtuo ta tong mupatay og tao, grabe na tong sala. Murder, to patay tao, uban pa, mangawa, daog-daog sa isig ka tao, grabe na ang sala. Manglibak bakag mamalikas, mapaingon ta amo na to'y grabe ang sala. Naapa na. Ug wa ta masayod
Siguro sa dugay-dugay nga panahon nga no. Kaya wa pala kita tinud-anay mo dawat kang Kristo. Wala pa ta tinud-anay mo tuo kang Kristo. Sa akong gingon na, ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug mauni karon ang iyang mensahe. Gusto tang malangit. Ug ang Ginoo, amen, gusto niyang makauban ka. Di niya gusto mamatay ta nga naa sa pagpakasala. 2 Peter chapter 3 verse 9, dili niya gusto makasasala mamatay, kung dili gusto niya makasasala maghinulsol. Sama sa kauban niya dito sa krus sa Kalbaryo. Ba? Sa kanunay makakita siguro tagpasalida kada Semana Santa kanang naay Ginoo nga gilansang sa krus. Sa ka-title niya na Passion of Christ. Sa kadaghan nga pasalida naay usa didto nga kriminal gilansang sa krus. Pero giingnan niya karon dayon dadon ko ikaw sa paraiso. Nakabaton og kinabuhi walay katapusan ang maong kriminal. Naa sa krus. Ang usa nagbugal-bugal. Ang usa giangkon niya siya tapos ug angayan ilansa. Muna nasayran sa Ginoo yang kasing-kasing, nakadungog siya maayong balita. Nakadungog siya maayong butang. Karon dayon dadon ko ikaw sa paraiso. Dili gusto sa Ginoo makasasala mamatay, dili gusto sa Ginoo makasasala maimpirno. Gusto niya makasasala malangit. Gusto niya makasasala maghinulsol. Nag-iingon niya siya mismo, if my people will humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, I will hear from them. Amen. Ito, gihimo sa Gibiyaan niya iyang karaang kinabuhi, bisag naa na siya sa bingit sa kamatayan. Naa pa man siya kahigayunan, buhi pa man siya, nagtinga pa man siya. O kung namatay na to siya, wanay paglakaw. Na ayaw paabuta, nga mahudtan kag higay. Karon ang tak na nga ikaw naluwas. Gusto kang moabot imong pag-ampo sa trono niya? Gusto niya mapatalinghugan kaniya? Ako gusto kong mapatalinghugan niya. Pero nag-ingon siya, if my people will humble themselves, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, I will hear from them. Na kung magpadayon kong magpagarbo, magpadayon kong manghinambog, amen, magpadayon ko sa akong pagpakasala, kung magdahon nga akong mga pag-ampo maabot sa trono niya. Yes, God is love. Pero kung gusto gitang magpakasala, natay padulong. May paglalagyan tayo. Ako ipaabot diya kanimo, walay nahimong anak sa Dios nga magpadayon na sa pagpakasala. Munay kamatuon. Ang pulong mismo sa Dios na Ginoo. 1 John chapter 5 verse 18, wala sahid kita nga walay nahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay manalipod man niya ang anak sa Dios. Pwede kong masayop. Pero kung tuyuon na ko masayop, lahi na nakastorya. Kung naging mahal ko sa Dios, akong ipaabot diya kaninyo, gimahal sad ka sa Dios. Gipangga kaninyo. Nakaroon na ang takna. Asa man kakaroon, paubos. Pagbaton og kinaya sama kang Kristo. Imagine, the God Himself dwelt among us. Nahimong tao, sama na to para maluwas tayo. Kinsa man ta nga di makahimo sa pagpaubos, labaw pa bata sa iya. So karon, tuguti ang Ginoo na siya. Iya na siyang pagbuot may matuman sa siya. Ang iya lang gusto, magpaubos ta. Magpaubos ta.
ug ang ato mga pag-ampo kay siya diretso gayud sa iya. Kung magpaubos ta kaysa kung ginguna, He will hear and heal if we humble and pray and turn from our wicked ways. We have to know that we can only totally turn from our wicked ways. Kinahanglan tang masayod nga makabiya lang ta tinud-anay sa atong pagpakasala kung tinud-anay tang magpaubos ug mag-ampo. Ug makaampo lamang ta kinasing-kasing kung tinud-anay sa tang magpaubos. Nagsugod sa pagpaubos. Gamita imong tuhod karon. Iluhod na. Ingon nga nagpaubos sa atubangan sa Diyos. Ayaw ka ulaw. Lalaki ka. Buot kang muhilak. Paubos. Paubos. Kay gusto sa Ginoo makauban kaniya sa Ginoo. Aron mahimo siyang powerful atong prayer. Sugdan nato sa pagpaubos. Ako gipatalinghugan akong pag-ampo unang higayon katong gigiyahan ko sa pag-ampo pag ginulsyo. Pag-ampo pag ginulsyo. Nag-una sa pagpaubos. Kay una, hindi kita makaingon nga, sumay akong pangayuan ng pasaylo kung hambudiro. Mungkin sila raw, nang nasprisuhan, sila raw, walihin. That's not humbleness, that's not humility. Pero again, una na kung, amen, higayon nga gipatalinghugan sa Ginoo ko pag-ampo, katong gigiyahan ko sa pag-ampo pag ginulsyo. Sa kaubanan sa pagko. Nagbinto akong kinabuhi, wa na gyud masusama pag-usap. Mao ni karong taknaan. Nagpaabot kanimo. Kung sa gihimo niya sa kung kinabuhi, kaya niya nimo sa inyo. Kaya kanyang luwason. Kasiguruan na. Labaw pa na SSS, Social Security System. Mas secure ka kay ang Ginoo mismo. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Di siya tao ra nga mamakatumanon niya tanang promise niya. Na but kung mo challenge niya. Kung gingon na gamitin mo tuhod. Iluhod para sa Diyos. Paubos, pag-ampo, and seek God's face. God's face. The glory, the light of the gospel. Nga sibong dagway sa Diyos. Tuuhin na ni karon. Kung kaniadto nagtuora ka kang Jesus, way labot ani. Karon ang takna, tuuhi si Jesus. Ug kini. Kay mo ni pulong niya. John chapter 1, in the beginning was the Word. This is the Word of God. John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. That's Jesus Christ. Daghan siya gisulti. Actually, daghan pa siya gisulti sa imo. Dugay na. Wala lang imo basa. Now is the time to challenge ko na. Pray and seek God's face. Turn from the wicked. Turn from the wicked ways. We are not perfect. Karon diyan tagantag kay gayon. Kay gayonan sa Ginoo na maginulso. So, dawata si Jesus Christ. Mugiya ko kanimo og pag-ampo. Sabat lang ani mo ang pag-ampo. Kinasingkas. Kaya sa akong gingon na promise sa Ginoo, tumanon niya. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful to forgive us all our sins
and He is just to cleanse us all of our unrighteousness. Ingon anak ka matinud-ano ng Ginoo. Way salin niya. Wa siya isalin nga hugaw sa imo if we confess our sins. Ano mo giya ko kanimo pag-ampo pag ug pagdawat kang Jesus Christ. Pagdawat, seek God's face. Dawata siya. Karon John chapter 1 verse 12, kinsa tong ni dawat ug ni salig sa iya, gihatagan katungod mahimong anak niya. See? Patalinghugan gid kaniya kung hatagan na kaniyag katungod mahimong anak niya. So nag-una, dawata siya. Dawata ang pulong sa Diyos. Makabiya na ka sa unsa man dapat biyaan. Na makaangin sa ato na maintindihan. Kung kaniadto powerless ta, the reason why wala pa siya nato dawat. Karon kung dawaton na nimo, amen. Promise niya panalipdan kaniya. Ana wa nay nahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala ana. Nato lang ngayon. Dawata si Jesus Christ karon. Sa kung gingon na mugiya ko kanimo pag-ampo pag-imol. So sabat ani nga kinasingkas. Amahan nga langit mo, sa pangalan ni Kristo Jesus, andam na nga magpaubos. Ginoo, pasaylo ako, nga ako nakasala, sa akong isig kataho, sa akong kaugalingon, ug labaw kanimo, Ginoong Jesus. Ginoo, salamat na ikaw nagpaubos, nagpalansang ka sa krus, huli para na. Sukad karon Ginoo, mga lagad na ko. Dawaton ko na ikaw, ilhon nga Ginoo, ug personal nga manluluwas sa akong kalan. Ang kunon ko ang kapasayloan Ginoo, salamat sa kaluwasan. In Jesus' name, Amen. Praise God. Thank you, Father in heaven, sa imong pagkamaayo. Thank you sa opportunity mong gihatag ka naman. Wa gayoy makababag sa imong makaanak ka. Sa pagsimba, sa pag-alagad ka. Salamat sa kagayunan. Abisan pa man, Lord God. We pray, pada na mong ginalift up sa pag-ampo. Amen, ikaw pada mag-provide. Pag again, pada na mong ginalift up sa pag-ampo ang mga kagamhanan o ang mga frontliners, Armed Forces of the Philippines, doctors, nurses, ug uban pang mga volunteers, Lord God, sa pakigbatok nining coronavirus pandemic. Lord, bless them, protect them. Father in heaven, we pray for their salvation. In Jesus' name, Amen. Praise God. Salamat sa pagpaminaw. Amen. So, alang sa church, padayon na itong simba. No? Sunod Domingo. O gihapon niya atong buhaton. Hangtod nga kuhaon na ning lockdown. Then, makahimo na ta sa atong naandan nga buhaton. Wali na ta sa kadalanan. Aron ipaabot ang gugma sa Dios. So, again, samtang mao ni atong kahimtang karon, padayon ninyong i-pray ang mga kaigsunan nato. Padayon sab ninyo i-pray church ang inyong pastor. Padayon nato i-pray atong mga leaders sa fellowship. I-pray nato atong mga nailhan nga naapektuhan sa coronavirus, mga nagpositibo, mga nag-confirm, padayon nato silang i-pray. Jesus loves you. Glory be to God.